Mga bombo sa ating Bombo News analysis, ito may kaugnayan po sa plano or mungkahi na pagbabalik muli o muling paggamit ng online classes bilang tugon sa tumataas na presyo ng petrolyo. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamal. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East, lumalabas ang iba't ibang mungkahi kung paano makakatipid sa enerhiya. Isa sa mga ideyang lumutang ay ang muling paglipat sa online classes. Gayunman, iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi ito praktikal, lalo na para sa mga pampublikong paaralan. Isang pananaw na may matibay na batayan kung babalikan ang karanasan ng bansa noong panahon ng pandemya. Noong ipinatupad ang online learning sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, malinaw na nakita ang malaking hamon sa accessibility. Maraming mag-aaral sa public schools ang walang maasahang internet connection, gadgets o sariling computer. Dahil dito hindi naging pantay ang oportunidad sa pagkatuto at maraming nakaranas ng tinatawag na learning loss. Sa halip na makatulong, ang ganitong sistema ay lalo pang nagpalawak sa agwat ng kalidad ng edukasyon sa pagitan ng may kakayahan at ng kapos sa resources. Totoo na maaring mas maging epektibo ang online classes sa ilang pribadong paaralan kung saan karamihan sa mga estudyante ay may access sa teknolohiya at mas maayos na internet connection. Ngunit ibang usapan ang sitwasyon sa pampublikong sektor ng edukasyon. Kung ipipilit ang online setup, posible ang mga batang walang sapat na kagamitan na siyang lalong mapag-iiwanan. Sa ganitong konteksto, mahalagang tandaan na ang face-to-face learning pa rin ang pinaka-perpektong paraan ng pagtuturo sa basic education. Ang interaksyon sa pagitan ng guro at mag-aral pati na ang aktwal na kapaligiran ng paaralan ay mahalagang bahagi ng paghubog sa kaalaman at kakayahan ng kabataan. Samantala, bilang tugon sa pagtaas ng gastos sa enerhiya, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagpapatupad ng 4-day work week sa mga tanggapan ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch simula Marso 9, 2026. Kasabay nito ang Memorandum Circular No. 114 na nag-uutos ng mahigpit na energy conservation measure upang mabawasan ang konsumo sa enerhiya sa operasyon ng gobyerno. Sa huli, ang pagtitipid sa enerhiya ay mahalagang hakbang, ngunit hindi dapat isakripisyo ang kalidad ng edukasyon ng mga kabataan. Ang tunay na hamon ay kung paano makakahanap ng balansing solusyon. Isang paraan na parehong makatutulong sa ekonomiya at magtitiyak na hindi mapapabayaan ang kinabukasan ng mga mag-aaral. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamal, basta radyo, Bombo!